Napakasaya po sa pakiramdam sa tuwing magtuturo po ako ng mga kabataan. Kaya pinangarap ko pong maging teacher balang araw. Nung lumalaki po ako, simula nung nawala si mama, bali, medyo mahirap po talaga kasi malayo po yung tatay namin sa aming magkakapatid. Bali, nagwo-work po kasi siya sa ibang lugar po. Nagtatrabaho po siya sa construction po. Bali, dun po siya sa may Pampanga po. Yung kinikita po ng tatay ko po, nagiging sapat naman po kung minsan, minsan po hindi kasi po dahil sa mga pangungutang din po namin, nagkakaroon po ng kakulangan po sa budget. Pumasok po siya sa isipan ko na itigil ko na lang po yung pangarap ko kasi nga ganun lang po yung pamumuhay namin. Pero nagsumikap po ako, pati yung pamilya ko po na kahit pa paano para makapagpatuloy po kami sa pag-aaral po namin. Noong 2008, yung sala po kasi namin, yung dalawang upuan po namin doon, ginagawa po namin siyang higaan. Doon po kami natutulog paghapon po. Pagbangon ko po, nauntog po yung tuhod ko doon sa may matigas na part ng upuan. May naramdaman po akong masakit pero hindi ganong masakit po. Nung Thursday po, na pang-apat na araw na akong papasok, di na po ako makabangon sa higaan po namin. Tas, sobrang taas na po ng lagnat ko. Yung pinsan ko po, sabi niya po, isugod na daw po sa ospital kasi nga po, yung paa ko po, umula hita ko po hanggang binte, tapos nga daliri ko po. Namamaga na po, tapos nagba-violet na siya. Nung sinabi po ng doktor na, ooperahan po ako kinabukasan, parang ayoko na. Gusto ko na pong umuwi sa bahay, ayoko na lang po magpagamot. Paglipas po ng ilang araw, nililinis po siya ng doktor, tapos ilang araw po, opera na naman po ako dahil yung buto daw po, naging na-infection po, tatanggalin daw po yung buto sa binte, ganyan kalaki po. Inisip ko po kung gaano po yun kasakit. Sobrang sakit po. Sobrang sakit po. Naisip ko po, paano na ako makakapag-teacher, paano na ako makakapaglakad, hindi ko na siya maitatapak. Pasok po. Si Ka Auring Garcia po, pumunta po siya dun sa mga kamag-anak po namin, Iglesia ni Cristo. Mahinaw niya po kaming kinausap. Tapos sabi po ni Ka Auring sa amin, pwede ko ba kayong maanyayahan sa aming pamamahayag? Tapos syempre po, yung una po, nagtatago. Kasi po, hindi po pamilyar sa amin yung Iglesia ni Cristo. Pero nahikayat niya po kami na makinig po at magsuri sa Iglesia ni Cristo. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Pagka ang pag-uusapan ay ligalig, talagang matindi. Pagka ang pag-uusapan natin ay mga suliranin, talagang ito ay malala. Talagang magbibigay anya ng napakatinding pahirap sa atin itong mga bagay na ito na ating masasagupa. Kinakailangan din tayong dumaan sa pagsubok. Ipinahihintulot ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok. Ano dahilan? Para nang sa ganun ay subukin ang uri o kalidad
ng ating ano raw po? Pananampalataya Pananampalataya. Dapat alam natin kung papaano natin ito haharapin. Naging reaction ko po nung pagdalo ko po sa pamamahayag. Nag-isip-isip na po ako na maganda pala dito sa reliyon nila. Magkaiba po talaga yung pagtuturo sa Katoliko sa iglesia po. Kasi yung kinalakihan po kasi namin, Katoliko po kami. Sa iglesia po, nakabatay po sila sa Biblia po talaga. Siya yung nag-udyok sa akin na magpatuloy sa iglesia ni Cristo. Sobrang biyaya po para sa akin kasi po, nagkakaroon po ako ng lakas ng loob para harapin yung hamon ng buhay ko po. Mula po dito sa bahay namin hanggang sa dako ng gawain po, bali. Nilalakad po namin siguro po ng mga 15 minutes po. Nahihirapan po kasi po naglalakad lang kami palapuntang kapilya po. Para sa akin naman po, hindi ko naman po iniisip o iniintindi yung pagod ko at hirap ko po. Gustong-gusto ko pong maging isa sa kaanib ng Iglesia ni Cristo po. Nabautismuhan po kami po nung April 28, 2012 po sa Templo Central po. Sobrang saya ko po nun kasi umaandib po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo po. May times po na nahihirapan po ako kasi lalo na po, inuusig po kami dito. Sasabihin nila, ikaw, kakagaling mo lang ng eskwelahan, pupunta kayo, sasamba kayo, naglalakad pa kayo ng malayo, ganyan. Wag na kaya kayong sumamba, ganun. Hindi naman po kami nagpahadlang sa kabila ng lahat po kasi naninindigan po kami sa pag-anib po namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung pagod ko, yung pagsasakripisyo ko para makasamba, may kapalit naman pong biyaya na galing sa Panginoong Diyos po. Kaya alam nyo, hindi isang kalugihan na tayo ay magtiis, mamuhunan sa ating pagka-iglesia ni Cristo. Pagka ginawa natin yung itinuturo sa atin, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, ipagpatuloy natin ang ating pagka-iglesia ni Cristo, huwag tayong susuko anuman ang ating nasagupa, makatitiyak tayo, makararating tayo doon sa langit at tatamuhin natin ang pangakong kaligtasan. Sana kayong lahat, mga kapatid, makarating doon. Kung meron man kayong mga nasasagupang kabagabagan sa buhay nito, kung meron mang pagsubok, pag-uusig, kahirapan, mga ligalig, mga suliranin na dumarating sa inyong buhay, huwag yan ang tignan ninyo. Ang tignan ninyo yung pangako sa inyo ng Panginoong Diyos na inyong mamanahin. Paano po natin mamanahin yun? Manindigan tayo sa ating pagka-iglesia ni Cristo. Panghawakan nating mahigpit ang ating pananampalataya. Huwag nating isuko ang ating kahalalan. Kailangan itong ating pagka-iglesia ni Cristo, taglay-taglay natin hanggang sa araw ng paghukom para pagdating ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, maging karapat-dapat tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Nung mga sumunod na buwan, yun lang po yung times na namaga po yung talampakan ko po na sa may inoperahan po. Bali, yun po yung panahon na ulit nagpa-check up po kami. Sabi po nung doktor na may dalawang paraan na gagawin para sa paa mo. Yung isa po, lalagyan po ng bakal na ilasa rope. Yung pabilog po, para maging suporta din po ng paa ko. Kaya lang po, yung presyo po nun nasa 20K po. Hindi po namin kakayanin yun kasi po mahirap lang po kami. Yung isang choice po, bali puputulin po yung binti ko po. Parang natakot po ako para sa sarili ko na parang di ko na po matutupad yung pangarap ko po. Pumunta po ako kagad sa kapilya kahit wala pong pagsamba. Sabi ko po sa panalangin ko, Ama, ikaw na pong bahala sa akin.
Doon po ako nanalangin po, humingi po ako ng tulong sa Ama na patatagin niya ako sa kabila ng pagsubok po. Kaya yun ang sinasabi sa atin ng Biblia, doon natin ilagak sa Diyos ang lahat ng ating pag-abag. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, ang gagawin sa atin yung talagang pagmamahal at pagmamalasakit na gagawin niya anuman itong ating suliraning ito para makalampas ang bawat isa sa atin. Yan ang ating gawin. Sa Diyos tayo lumapit. Huwag kung kani-kanino. Sa Kanya nating idulog ang lahat ng ating mabibigat na suliranin. Pagka napakabigat ng problema mo, kailangan mo ng solusyon, kailangan mo ng tulong ng ating Panginoong Diyos sa anong pagkakataon, mga kapatid? Sa pagsamba. Kaya hindi pala katakataka, mayroon tayong mga kapatid, kahit hindi araw at oras ng pagsamba, dahil sa napakabigat ng kanilang suliranin, yung kanilang panalangin, yung kanilang pagpapanata, saan nila ginagawa? Sa kapilya. Ano dahilan? Narito, unang diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Dito niya unang sasagutin ang ating mga panalangin. Ang sabi sa atin ng Biblia, walang ibang dako ng kaligtasan para sa mga tagasunod, kundi doon sa pagsamba. Kaya wag nating pabayaan ang pagsamba. Yan ang pinakamabisang solusyon para malunasan ang lahat ng ating nasasagupang mabibigat na suliranin dito sa buhay na ito. Paglipas po ng ilang mga panahon, naging may tungkulin po kami sa pagsamba ng kabataan. Sobrang saya po sa pakiramdam na may tungkulin po ako sa pagsamba ng kabataan. Para sa akin po, parang hindi po nabawasan yung part ng katawan ko. Parang pakiramdam ko po, kumpleto pa rin po ako. Napakasaya ng pakiramdam ko po pag ako'y nagkakaroon ng problema, may Panginoong Diyos akong malalapitan. Lalo na po pag pumupunta po ako sa dako ng kapilya para manalangin po at humiling sa Diyos na tulungan po ako sa mga pagsubok po sa buhay. Sa paglipas po ng ilang mga panahon po, nakapag-enroll po ako ng college sa Besling College of the Philippines po. Bali, first year college na po ako doon. Nakatapos na po kami ng first sem. Bali, mag-enroll po ako ng second semester ngayong taon po. Paunti-unti ko pong natutupad yung pangarap ko po. Hindi po ako nawalan ng pag-asa na matutupad yung pangarap ko po bilang isang teacher. Kasi po, nananalig po ako sa Panginoong Diyos na tutulungan niya po ako sa kabila ng lahat ng pagsubok ko po. Yun po yung nagiging sandalan ko po, nagiging kalakasan ko po yung pagtawag ko po sa Panginoong Diyos. Sobrang saya po ng aming puso. Nadalaw po kami ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang mga pumasok po sa isipan ko po, habang nagtuturo ang kapatid na Eduardo B. Manalo, naalala ko po yung mga pangyayari sa buhay ko nung nakaraan. Sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos kasi po sa kabila ng nakaranasan po sa buhay namin, ng kahirapan po namin, binibigyan niya po kami ng mga biyaya at pagpapala. Sobrang saya po ng puso ko po kapag nakakasamba po ako sa Panginoong Diyos at lalo na po pag nakakatupad po ako ng aking banal na tungkulin.